So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito, kilala nyo si, si Kati Binag? Si Kati Binag po, yung star witness ngayon ng mga DDS. Okay, si Kati Binag po, yung nagbanggit na addict daw po yung presidente, inalok daw po siya ni First Lady Lisa Marcos ng cocaine, tapos addict din daw po yung mga anak ni Presidente Bongbong Marcos. Addict din daw po si Chairman Tenko, pati rin po si Benjamin Abalos. Ganyan po kasinto-sinto ito si Kati Binag. So yun naman pala mga kababayan, itong si Kati Binag pala, is malaki po yung chance na binayaran po ni Duterte kasi nga po, baon sa utang. Okay. Kasi ganun eh, kapag ikaw po ay gipit, kahit saan kakapit ka. Oh. Dapat nga kasuhan nga to eh. Hindi nga lang kasi pag kinasuhan naman ko kasi to, parang nagpababa naman ng level yung mga government officials natin. So ngayon mga kababayan, no, ito nakita ko to kanina. Ito content to ito ni Mike. So una mga kababayan, meron siya binabanggit dito. Okay? Hindi sinabi ni Mike kung sino itong screenshot na to. Si Insan Mike ito eh. 'Di ba? Hindi rin sinabi ni Insan Mike kung sino yung kausap ng babae na to. Kung sino yung inuutangan niya. Pero ako naniniwala ako mga kababayan si Kati Binag ito. Kasi mga kababayan kasi alam naman po natin na na medyo sensitibo po talaga yung maglalabas ka ng mga ng conversation ng ibang tao. So dito po nagiging safe lang po si Mike dito na 'di ba na iwas asunto. 'Di ba? Pero mga kababayan, base po sa mga nakita ko dito, ang kausap niya dito is isang government officials na umuutang si Kati Binag. So para mas maganda mga kababayan, ang ginawa ko kasi, in-screenshot ko po lahat isa-isa. Yung mga nilabas po ni Mike na ganyan na screenshot para para mapag-usapan natin. Okay? So ayan, ayan no. Ito yung mga screenshot po ni Mike. So basahin na lang po natin kung ano ba yung mga nakita natin. So 'di ba so kung mapapansin niyo dito, tinakpan ni Mike. Tinakpan ni Mike kung kanino galing ito. Pero si Katibinag po ito. So para mas maganda mga kababayan, basahin na lang po natin. Okay? So ayoko na lang ipakita no. Ayokong pakita yung screenshot. Baka mamaya mademanda pa tayo. So sabi dito, ito lang tingnan niyo ah. So sabi dito. So ang sabi dito, I'm in Cagayan, campaigning my dear. So ibig sabihin nun mga kababayan, taga Cagayan po yung inuutangan ni Kati Binag. Teka lang para maging safe tayo. Ito, nakuha ko to sa screenshot ni Mike Mahirap na eh. Oh. So ito, March 11, 2022. So, Cagayan. So, sino ba? Sino ba yung government officials na taga Cagayan? Yung anak ni, Yung anak ni Mr. Dinosaur? Taga saan ba yun? Taga Cagayan yun, di ba? Okay. Hindi, para iwas asunto tayo kasi medyo mahirap na. Bahala na si Mike humarap diyan kung ano mang gagawin niya dito, no? So ito, basahin ko lang, no, sa mga hindi po nakakaalam. Basahin ko na lang, no? Hi, ate. Sorry to disturb you. But kakapalan ko na ang mukha ko sa'yo. I am actually selling some of my jewelry. I know madami ka na talaga. But just taking my chances lang kasi I am using the money to restart my life and like doing new business venture also. So ito nakalagay ito dito. Meron binabanggit na Tony Boy eh. Okay. I'm sure nakarating na sa iyo na I didn't get any cash or properties talaga kay Tony Boy. Kasi Corpo only one and also the property in US na niloko pa nila ako. But it's okay, money naman nila. Money niya naman yon. Okay. So, ito, nakuha ko lang to kay Mike Kay Mike ko lang nakuha to Okay. So, si Enrile babae pala. Taga saan ba si Enrile? Taga saan ba? Taga Cagayan ba yon? Si Enrile? Ewan ko lang, no? So, ito mga kabayan. So, nung naghiwalay pala si Kati Binag, at saka itong Tony Boy, hindi, yung sinasabi ko ito bumabase lang ako sa screenshot na nilabas ni Mike.
So, base po sa screenshot na nilabas ni Mike kanina, kung gusto niyo panoorin niyo yung video niya para mas maganda, 'di ba? Hindi ko naman kino-confirm na si Kati Binag ito. 'Di ba? Pero base po sa screenshot po na nilabas ni Mike Cervera, mukhang si Kati Binag po ito. At yung tinatawag niyang ate na taga Cagayan, sino ba yung ate na taga Cagayan? Maraming ate na taga Cagayan. Pero ewan ko lang, baka sa tingin ko lang 'no, mukhang anak ito ng ano, anak ito ni Mr. Dinosaur. For sure na, oh yan ha. So ibig sabihin nito mga kababayan, tapos meron pang binabanggit na Tony Boy. So sino ba yung Tony Boy? Di yung shota ni Kati Binag dati. Eh ako nanghuhula lang ako ha, na kung anak ni Mr. Dinosaur ito ha, pero mukhang siya eh. Kasi campaigning sa Cagayan, di ba? So yun. Oh. So continue pa natin ha. You mean Cristina Ponce Enrile? Ewan ko lang, no? Ayun ba yun? So, continue pa natin, no? Okay, ito. Okay. So, bali nangyari pala ito mga kababayan nung naghiwalay sila ni Tony Boy. Ayun ang lumalabas dito eh. So, sabi niya dito pa sa isa, pardon mo, pardon me. Ano ba yan? Puro typo. Pardon me if naglakas loob lang ako kasi I am talking to people who I think I can trust lang. Walang yan na yan. Oh, nakikipag-usap lang daw siya sa taong pinakakatiwalaan niya. So yung kausap mo dito, hindi pagkakatiwalaan to kasi lumabas yung screenshot. Ayan oh, di ba? Oh, lumabas yung screenshot. Oh. So nagkamali ka ng message. Lumabas yung screenshot eh. Oh. Pardon me if naglakas loob lang ako kasi I'm talking to people who I think I can trust lang. I want to restart a life na ate, so I will simplify and sell my things kasi hindi ko also nagagamit and for investment talaga. I am actually selling one pink diamond and 3.5 karat oval shape with EGL document and blue diamond, no? So, nagbebenta siya ng alahas. So, ano bang pinupoint ko dito mga kababayan, no? Simple na lang naman yung gusto kong sabihin dito, eh. Dumadaan po si Kati Binag sa pagkakataon na siya po ay bankrupt. Kasi hindi mo naman bibenta yung mga gamit mo kung hindi ka bankrupt. Ganun yung nakikita ko eh. And then, base po sa mga conversation po na nakita natin dito, halos magmakaawa po siya. Ganun po talaga pag nangungutang. Magmamakaawa ka talaga. Ito kitang-kita dito yung ano eh, yung talagang nagmamakaawa siya dito eh. Yan. Pasensya na ate, ikaw naisip ko but taking my chances lang. If just in case, I can also pawn it. So magsasanla na. And need at least 6 months to be able to start paying it slowly. But will pay the interest na lang. So ganyan po talaga nangungutang, no? I am truly sorry for this and thank you. Thank for your time reading this again. So, so hindi pa na siya sinasagot. Again, apologies for asking. I hope you won't be offended. Okay? So, July 12, 2022. Okay. So, yan. So, di ba? Kapag gipit, kay Duta ay kumakapit. So, ngayon, mga kababayan, no? Actually, may mga picture pang pinakita si Mike dito eh. Pakita ko lang ah. May mga picture pang pinakita dito, yung mga binebenta niya nga. Or sinasanla niya. Ito. Nilabas ni Mike to kanina eh. Yan, itong relo. So, ano ba to? Amadeus Piget. Pigay? Paano ba i-pronounce to? Amadeus Pigay. Pigay ba yan? Ay, benta mo kay Harry Roque. Baboy yun eh. Amadeus Pig. Benta mo kay Harry Roque to. Bibili ni Harry Roque to. Mahilig yun sa baboy eh. Pwede pala to kay Harry Roque, no? Tapos, ito pa eh. Ito merong ano, may sing-sing. May sing-sing pa pala. Yan, may sing-sing pa. Di ba? Mahal yang relo. Oh, so, uh, Audemars. Audemars watch Pigay. Pigay, no? Pigay. Okay. Nasya na, wala akong alam na ganyang klaseng relo kasi yung relo ko, ano lang eh. Ito lang relo ko.
Michael Kors lang yung relo ko eh. So ngayon, actually may video pa ata to eh. Teka lang, tingnan ko ah. Okay. Ito. May sing-sing. May sing-sing. Yung sing-sing na puro puro diamond. Pigit. Salita yan ng Audemas, Pigit, Osam yan tax. No? Wala talagang alam dyan. Di ba? Hindi tayo katulad nila, nila Kati Binag na maraming pera, di ba? So ito pa, will send pa ate, other one, everything na sa Philippines, pwede ko pakita sa iyo, my daughter can bring it to you. Di ba? Ate, pakuha kong pics ng maayos one. Ayan, no? So meron siyang diamond, tapos that's the blue diamond with pink and green diamonds on the sides. Okay. So ngayon mga babayan, no? Ano bang gusto kong at least to get the point. At least to get the point, di ba? So ano bang gusto kong sabihin dito? Okay. So ngayon, ang lumalabas dito nung 2022 po is talagang na-bankrupt po itong si Kati Binag. Kasi nga po, hindi daw po siya binigyan ng pera ni Tony Boy nung sila ay naghiwalay. Kasi bakit ka naman bibigyan ng pera ni Tony Boy? Kabit ka nga. Di ba? Kapag kabit ka, kapag naghiwalay kayo, wala kang karapatan na humingi ng pera. So dahil nga po doon sa na-bankrupt nga si Kati Buni, si Kati Binag, nagbenta ng alahas, nagbenta ng kung ano-ano, nagsanla ng mga gamit. So actually kasi mga kababayan, kapag ganyan po kasi na ikaw po ay nabaon sa utang, mahirap po talaga yan kung wala kang diskarte. Tumatagal po talaga ng ilang taon yan bago ka makarecover. So ang tanong ngayon natin dito mga kababayan, anong klase ng pamumuhay meron sa Kati Binag? Kung siya po ay hanggang ngayon ay bankrupt pa rin, so maintindihan po natin na siya po talaga ay kakapit sa mga Duterte. At least sa mga Duterte, magsinungaling ka lang, may bayad ka. Ako naniniwala naman ako mga kababayan na yung mga propagandista ni Duterte, may bayad yan. Matagal na po nilang ginagawa yan. Matagal na po nilang ginagawa yan. Na nagbabayad po sila ng mga propagandista sa media, sa mainstream media, pati po sa social media. So ako naniniwala ako kung hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nakaka-recover si Kati Binag, kumapit lang po talaga ito sa mga Duterte para po makarecover ulit. Kasi pakita ko sa inyo to Tingnan nyo to Tingnan ko lang kung mahanap ko Duterte Troll Farm. Tingnan ko, alam ko meron yan Teka. Yan. Yan, okay. Okay, yan. Ito. Buti nandito pa tong article na to. Ayan linaw-linaw Pag-aaral ito galing sa Oxford. Yan Duterte camp spend $200,000 for troll army studies find. So 200,000 times 55? Magkano 'yun? Teka lang may hina ako sa math Ilang milyon 'yan? 200,000 times 55. So 11 million. Yan. 11 million pesos po ang ginagastos po ng mga Duterte para po sa propaganda. So kaya pala mga kababayan nung panahon nung panahon pala ni Digong, kuwang-kuha nila yung narrative. Ang dami nilang nabola kasi pala mga kababayan, 'di ba? Bayad po itong mga troll na 'to. At ngayon mga ka-streetwise kahit hindi na po presidente ito si Digong, naniniwala po talaga ako na nagbabayad pa rin po sila ng mga troll. Example lang natin dito si Pambansang Kupal Si Pambansang yung Pambansang Loyalista, yung Pambansang Loyal, gago yan Gago talaga yan Alam niyo ito hindi talaga ako magsasawang paulit-ulit na sabihin ito. Nung si Pambansang Loyal na yan, itong si Riel Oja pangalan yan Nung siya ay PBBM supporter pa yan, tumatawag sa akin yan. Nagrereklamo yan na hindi daw po siya nakakakuha ng bayad sa pagsuporta po kay PBBM. So ganun siya, mukhang pera talaga siya. Buti pa nga siya umaasa ng bayad Kami nga, wala kaming bayad Siya pa talaga umaasa. Tapos mga kababayan, malalaman na lang namin na andun na siya ngayon sa mga Duterte group. So ibig sabihin nun, bayad. Bayad yan. Ito sila Banat Bay, ito sila Oli,
sila Jay Guevara na pangit, bayad yan. At ngayon mga kababayan, dahil sanay po talaga ang mga Duterte na magbayad po ng narrative tsaka ng mga troll farm, naniniwala ako no na itong si Kati Binag is isa po ito sa mga easy target nila para po pagsalitain. Unang-una, gipit. Di ba? Gipit. Umuutang. Oh. Sakto. Kailangan ng pera. Sakto, taga Davao. Di ba? So, malaki yung chance po talaga. Di ba? Na talagang may chance po talaga na binayaran talaga itong si Kati Binag, no? So yan na, so medyo ginagabi na po, alas 12 na po tayo, no? So thank you po kay Police Protector, no? Kay Papa Cho, kay Chopaeng, di ba? Kay JC Moss, no? So dyan po sa 700 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like. So palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replay, sino nga po masabi nyo nga po dito sa, di ba? Hindi pinautang kaya nanira. Ito si Kati Binag, no? So yun, nasa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So thank you mga kababayan, maraming salamat, no? First time ko po magla-live stream ng ganitong oras. At kahit pa paano po umabot po tayo ng 1,000, no?